Nagsimula ang palabas sa isang lalaki na marahan nagmamaneho sa isang tahimik na kalye at ang kanyang mata ay patuloy na umiikot sa paligid na parang may hinahanap ito. At pagkalipas ng sandali sinundan nito ang itim na sasakyan ng malapitan hanggang sa lumiko ito sa madilim na eskinita. Nang biglang bumilis ang takbo ng puting sasakyan at tumama sa itim na sasakyan. Ang driver ng itim na sasakyan ay lumabas at kinuha ang kanyang telepono at nagsimulang i-record ang pinsala at maingat na idinukumento ang pinangyarihan. Ang driver ng puting sasakyan ay bumaba at nagsalita ng mahinahon at tila nakikisama. Ngunit habang abala ang biktima biglang kinuha ng lalaki ang kutsilyo at sinaksak siya habang pinilit nito ang lalaki sa loob ng kanyang sasakyan at patuloy na sinaksak siya ng walang awa hanggang sa mawalan nito ng buhay. Pagkatapos ay mahinahon nitong nagmaneho papalayo sa kanyang puting sasakyan. At sa sumunod na umaga 2 pulis ang patungo sa pinangyarihan at ang isa sa kanila na si Kim ay mukhang labis ang pagod at sawa na sa trabaho ng pulis. Nang huminto ang kanilang sasakyan dahil sa traffic napansin ni Kim ang grupo ng mga gang na nagtitipon sa gilid ng kalsada. Lumabas ito at lumapit sa kanila at sinusubukan na pumasok sa kanilang establishmento. Sinubukan siyang pigilan ng gang member at nang tumanggi ito na makinig ang isa sa kanila ay inalok pa siya ng pera. At doon nawala ni Kim ang kanyang pasensya habang binugbog niya ang mga ito at pinilit na pumasok sa loob. At sa mga sandaling yun isang makapangyarihan na miyembro ng gang na si Jiang ay tinatapos ang kanyang pag-ehersisyo sa pagsasanay ng boxing. Ang kanyang kanang kamay ay dumating upang ipaalam na isang pulis ang sumalakay sa kanilang kasino. Mabilis na tumigil si Jiang sa pagsuntok sa bag at tinanggal ang kanyang gloves at inutusan ang kanyang tauhan na bumalik sa kanilang posisyon. Pagkatapos ay tinipon nito ang kanyang tauhan at nagtungo upang makita ang isa pang pinuno ng gang. At sa kanilang daan tinawagan ni Jiang ang hepe ng pulis at pinaalam sa kanya na isa sa mga tauhan nito ay nagdudulot ng problema at nanggugulo. Hiniling nito na dapat niyang harapin ang sitwasyon at malinaw na ang hepe ng pulis ay palihim nagtatrabaho kay Jiang. Samantala dumating si Kim sa pinangyarihan ng krimen at kinokolekta ng forensic team ang mga sample at sinusuri ang katawan. Nabanggit ng imbestigador na ang wallet ng biktima ay nawawala at inimungkahi na isa din itong pagnanakaw. Ngunit hindi kumbinsado si Kim dahil masyadong brutal ang pagpatay at ang simpleng magnanakaw ay nais lamang ng pera. At habang sinusuri ang lugar nakita ni Kim ang mga bakas ng puting pintura sa likurang bahagi ng sasakyan ng biktima. Naghinala ito na ang puting sasakyan ang bumangga dito at pinakita niya ito sa imbestigador ngunit binaliwala niya ito at sinabing lumang gasgas na ito. At sa ibang lugar si Jiang ay nakipagkita sa isa pang pinuno ng gang na si Sang para pag-usapan ang mga negosyo. Nahihirapan si Jiang na manatiling kalmado sa kabila ng nakakainis na gawin ni Jiang sa pagkain at kawalang galang na ugali. Sinubukan itong makipag-usap ng mapayapa ngunit naging sakim si Sang at humingi ng mas malaking parte sa kanilang kita. Tumutol ang kanang kamay ni Jiang sa pag-uugali ni Sang at gumanti naman ang assistant ni Sang ng galit dahil sa pagsasalita nito sa kanyang boss. Tumaas ang tensyon habang kinuha ni Jiang ang kontrol sa sitwasyon at tinawag nito ang kanyang kanang kamay at sinuntok ito. Pagkatapos ay tinawag nito ang assistant ni Sang na masunurin na lumapit at inihanda ang kanyang sarili para parusahan. At dahil gusto silang turuan ng leksyon hinawakan ni Jiang ang assistant sa ngipin nito at brutal itong binunot gamit ang kanyang mga kamay. Ibinagsak nito ang ngipin sa inumin ni Sang at malamig na sinabi sa kanya na inumin ito. At dahil natakot sumunod si Sang at nang maglaon sa isang pulong ng mga pulis inilaad ni Kim ang kanyang pagsusuri at pinaliwanag nito na ang huling 3 pagpatay ay isinigawa gamit ang kutsilyo. At batay sa mga forensic na imahe ang mga saksak ay tila galing sa iisang sandata. Naniniwala ito na kinakaharap nila ang serial killer na random tina-target ang kanyang mga biktima. Ang hepe ng pulis ay labis ang galit dahil si Kim ay hindi nakatalaga sa kaso na ito at inakusahan ito ng laging pakikialam sa mga bagay na labas sa kanyang jurisdiksyon katulad na lang ng pagpasok nito sa kasino kanina. Binalaan niya ito na kung magpapatuloy ito sa pakikialam sa mga gang nang walang pahintulot hindi ito magtatapos ng maganda para sa kanya. Samantala, tinapos ni Jiang ang kanyang pulong at sinabi sa kanyang tauhan na gusto nitong mapag-isa ng ilang sandali. Inutusan nito ang kanyang tauhan na umalis at nagpa siya na magmaneho ng mag-isa pauwi. At sa kanyang daan may kausap ito sa telepono nang biglang binangga ang kanyang sasakyan sa likuran. At dahil sa malakas na ulan at madilim na lugar hindi ito makakita ng maayos. Bumaba ito ng sasakyan at nakaharap ang kaparehong serial killer. Humingi ng paumanhin ng killer at sinabi na hindi ito makakita ng maayos dahil sa ulan. Mahinahong sinabi ni Jiang sa kanya na ayos lamang ito at maaari na itong umalis. Ang killer ay nagulat dahil karamihan sa mga tao ay maabala sa pagtingin sa pinsala ngunit sa oras na tumalikod si Jiang umatake ang killer sa kanya at sinaksak siya ng maraming beses. At sa pagkakataon na ito ang mga bagay ay hindi sumangayon sa kanyang plano at hindi tulad ng mga dati niyang biktima na nagmamakaawa o tumatakbo nagulat siya ni Jiang nang lumaban nito.
At dahil pisikal na mas malakas si Jiang na daig nito ang killer sa una at pinabagsak ito sa lupa at binugbog ito ng walang awa. Ngunit ang mga saksak at matinding pagdurugo ay nagsimulang ubusin ang kanyang lakas. At dahil dito sumulong ang killer upang saksakin siya ulit habang hinawakan ni Jiang ang patalim at itinapon ito at isinaksak ito sa dibdib ng killer. Ang killer na nagulat sa lakas ni Jiang ay nagpanik habang tumakbo ito sa kanyang sasakyan at tumakas ng mabilis. Nakatayo si Jiang sa gitna ng daan na halos wala ng malay at napupuno sa kanyang dugo. At sa huling parte ng kalupitan binangga siya ng killer at iniwan itong duguan sa daan bago tumakas. Si Jiang ay isinugod sa ospital at kasabay nito ang kanyang tauhan ay mabilis inakala na si Sang ang nasa likod ng pag-atake. At hindi naghintay ng abiso ang kanang kamay ni Jiang ay sumugod sa bodega ni Sang at brutal na sinalakay ang kanyang tauhan. Samantala ang killer ay nagtago sa isang liblib na lugar sa loob ng kanyang sasakyan at sinusubukan na alagaan ang kanyang mga sugat at nadidismaya na hindi nito nakuha ang kasiyahan sa pagpatay habang naglakad ito at napunta sa isang bukid na may mga aso. At nang tumahol ang aso lumabas ang may-ari upang mag-imbestiga at naging sunod na biktima ng killer. At nang maglao na bawi ni Jiang ang kanyang malay sa ospital at nalaman na ang kanyang kanang kamay ay sinalakay si Sang. Ngunit tiniyak at sigurado si Jiang na si Sang ay walang kinalaman dito at iginiit nito na ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang umatake sa kanya. Ang pamamaraan ng lalaki gamit ang kutsilyo ay naiiba sa mga nakaharap nito. Maingat nitong isinulat ang deskripsyon at plaka ng puting sasakyan para matunton ng kanyang tauhan ang lalaki na ito. At hindi nagtagal pumasok si Kim sa ospital at sinusubukan na kunin ang pahayag ni Jiang upang makilala ang umatake sa kanya ngunit tumanggi si Jiang na makipagtulungan at nais nito hanapin ang lalaki sa kanyang sarili mismo. At dahil napagtanto na hindi makikipagtulungan nagsimulang mag-embestiga si Kim ng mag-isa dahil nasaksak si Jiang sa kalsada. Nagtungo si Kim sa garahe at doon nakita nito ang sasakyan ni Jiang at tulad ng iniisip niya malinaw na binangga ito sa likuran ng isang puting sasakyan na nagkumpirma sa kanyang hinala. At hindi nagtagal binisita ni Sang si Jiang sa ospital at isiniwalat nito na marami sa kanyang tauhan ang sugatan sa pag-atake na isinagawa ng kanyang grupo. Kinuha ni Jiang ang pananagutan at nag-alok na bayaran ang mga napinsala. Ngunit si Sang ay hindi nasayahan at hiniling nito ang kalahati ng lungsod na nasa kontrol ni Jiang habang kinutya siya at sinabing anong klaseng gang leader ang binugbog at sinaksak sa gitna ng kalsada. Inimungkahi din ito na dapat patayin ito ni Jiang pagkatapos ng pagpapahiya nito sa kanya. At sa istasyon ng pulis sinubukan ni Kim na kumbinsihin ang kanyang nakakataas na italaga sa kanya ang kaso. Nakipagtalo ito na ang pagpatay ay ginawa ng iisang tao at si Jiang na tanging nakaligtas ang susi nila para matukoy ang sospek. Ngunit binaliwala ng hepe ang ideya at iginiit na hindi makikipagtulungan si Jiang at pinalabas si Kim sa kanyang opisina. Samantala pinagpatuloy ng killer ang kanyang karahasan at nagtungo ito sa gasolinahan at nakita ang truck driver na kausap ang asawa nito sa telepono. At walang pag-aalinlangan pinatay niya ito at ninakaw ang kanyang truck ngunit sa oras na umalis ito natuklasan nito na may natutulog sa loob ng truck. At nang subukan nito na patayin ang pangalawang lalaki habang nagpupumiglas ang kanyang kutsilyo ay nahulog mula sa truck. At balik sa ospital kumuha ito ng profesional na sketch artist at nagbigay ng detalyadong paglalarawan ng umatake sa kanya. At nang makumpleto ang larawan at tumpak ibinigay ito ni Jiang sa kanyang tauhan at inutusan ito na hanapin ang killer bago pa sila maunahan ng pulis. At hindi nagtagal pinangunahan ni Kim ang isang raid sa kasino ni Jiang at hinarap nito si Jiang at isiniwalat na inimbestigahan nila ang mga machine sa loob at natuklasan na sila ay nandaraya sa mga customer. Binigyan nito si Jiang ng babala at hiniling na makipagtulungan para mahuli ang killer o aarestuhin ito para sa pandaraya. Pinaliwanag ni Kim na hindi ito isang ordinaryong killer at isa itong serial killer at kung hindi nila pipigilan mas maraming inosenteng tao ang mamamatay. Ngunit may ibang bagay na nagtutulak kay Jiang at nais nitong mahuli ang killer upang maibalik ang kanyang dignidad at turuan ito ng leksyon. At kalaunan si Jiang ay nakipagkita sa kanyang kanang kamay na inulat na natagpuan nila ang puting sasakyan ng killer. Nabalitaan din nila ang pagpatay na naganap malapit kung saan natagpuan ang sasakyan at nang halughugin nila ang lugar na tuklasan nila ang kutsilyo ng killer. At habang nagpapatuloy ang sitwasyon malinaw na nagsisimula ng bumagsak ang kaharian ni Jiang. Ang kanyang reputasyon ay nasira sa mga karibal nitong gang at ang organisasyon ni Sang ay sinasamantala ito. At habang kumakalat ang usapan na sa underworld na si Jiang ay mahina na napagtanto nito na ang kanyang reputasyon ay bumabagsak. At determinado na ibalik ang kanyang pangalan sa lalong madaling panahon gumawa ito ng isang matapang na desisyon. Makikipagtulungan ito kay Detective Kim at nagkita sila ng palihim kung saan sinabi ni Jiang kay Kim na natagpuan ng kanyang tauhan ang sasakyan ng killer bagamat itinago nito ang pagtuklas sa kutsilyo. Nag-alok ito ng kasunduan at ang kanyang tauhan ay magtratrabaho sa ilalim ng utos ni Kim at siya ang magbabayad sa kanilang mga sweldo.
At bilang kapalit anumang impormasyon ang matutuklasan ng magkabilang panig ay dapat na ibahagi at kung sino ang unang makakahuli sa killer ay haharapin nila ito sa kanilang sariling paraan. Pumayag si Kim na makipagtulungan ngunit habang nagsalita ito ng malaya na pagtanto nito na si Jang ay palihim nag-record ng pag-uusap nila. At sa tuwing nagpapahiwatig si Kim ng sensitibong usapan na idokumento na ito ni Jang sa ibang lugar. At dahil sa galit at naisahan na intindihan ni Kim na wala itong pagpipilian kundi magpatuloy na makipagtulungan sa kanya. At nang maglaon si Kim ay nakipagkita sa dalawa nitong pinagkakatiwalaan na kasamahan at nagpasya na gagalaw sila ng palihim at hindi ipapaalam sa kanilang hepe. Tumanggi ito na gawin ang lahat ng hirap para lamang ibigay ang ebidensya sa ibang tao para lutasin ang kaso at kunin ang credit. At sa kaparehong oras si Jang ay umupo kasama ang kanyang kanang kamay at inamin na ang isang sketch at sirang kotse ay hindi sapat para makilala ang killer. Kailangan nila ng mas matibay na ebidensya, fingerprints at DNA kung saan mga bagay na pulis lamang ang legal na makakakuha at doon magiging kapaki-pakinabang si Kim. At kalaunan sinuri ng forensic team ang sasakyan ng killer na nakatago sa isang ilegal na bodega ng pasugulan ni Kim. Nilinaw ni Kim na pansamantala nilang hindi papansinin ang ilegal na lokasyon hanggang sa mahuli nila ang serial killer. Ngunit alam ni Jang na ang paghuli sa killer ay magtatagal at ang kanyang imperyo ay hindi magtatagal at lumagpas na si Sang sa kanilang hangganan kaya gumawa si Jang ng isang walang awang hakbang. Ang isa sa pinakamalapit na tauhan ni Sang ay pinatay habang natutulog at ginamit ni Jang ang kutsilyo ng serial killer at iniwan ito sa pinangyarihan. At sa sumunod na umaga ang babaeng investigador ay tumatakbo nang lumapit si Kim sa kanya at patago nitong inabot sa kanya ang mga forensic sample na nakuha mula sa sasakyan ng killer kasama ang pera at hiniling na tahimik iproseso ang lahat at sa kanya lamang mag-uulat. At nang maglaon dumating ito sa eksena ng tauhan ni Sang at nakita ang kutsilyo na naroon pa rin. At habang si Kim ay dumalo sa pagpupulong ng mga pulis tinawagan siya nito ng nakakagulat na balita at ang DNA na natagpuan sa kutsilyo ay tumutugma sa lahat ng pagpatay na ginawa ng killer. Pinaalam din ito sa kanya na si Sang ay napatay at ang parehong kutsilyo na may DNA ng killer ay naroon din. Mabilis na napagtanto ni Kim kung ano ang nangyari at tiyak na pinatay ni Jang si Sang at mabilis nitong hinarap si Jang. Isang pagtatalo ang naganap ngunit nanatiling kalmado si Jang at pisikal na nadaig si Kim. At nang magtanong si Kim kung pinatay nito si Sang mabilis itong inamin ni Jang at iginiit nito na walang nagbago sa kanilang kasunduan at patuloy silang magtatrabaho ng magkasama hanggang sa mahuli ang killer. At hindi nagtagal kumalat ang balita sa buong lungsod at isang serial killer ang pag-alagala. Sumiklab ang mga media matapos mayugnay ang mga ebidensya sa sandata na ginamit kay Sang at sa killer. Samantala ang tunay na killer ay pinapanood ang balita ng tahimik at nang makita na siya ang sinisisi sa pagkamatay ni Sang nagpasya ito na mag-imbestiga. Dumalo ito sa libing ni Sang at nakita si Jang sa karamihan habang lumapit ang killer sa kanang kamay ni Sang at tumingin kay Jang at inabot ang isang sulat na nagsasabing ginamit ang kanyang kutsilyo para patayin si Sang. Ngunit hindi na kailangan ng tauhan ni Sang ang sulat dahil naghihinala na ito kay Jang. At matapos na umalis sa libing pinagpatuloy ng killer ang kanyang karahasan at muling pumatay sa kaparehong paraan at ninakaw ang kanyang sasakyan. At nang maglaon nakatanggap si Jang ng tawag mula kay Kim at nagkasundo sila na magkita sa lokasyon ng sasakyan ng killer upang maghanap pa ng ebidensya. At habang sinusuri ang sasakyan tinuya siya ni Kim at sinabi na hindi lahat ng gang leader ay nakakaligtas pag sinaksak sa kalsada. Tumugon ng malamig si Jang na kahit sino ay mamamatay kagaya ng iba niyang biktima ngunit nagawa lamang nitong kunin ang kutsilyo at sinaksak ang killer pabalik bago pa ito makatakas at nagbigay yun ng ideya kay Kim. At kung sinaksak ito ni Jang siguradong may dugo ito sa loob ng sasakyan. Maingat silang naghanap at natuklasan ang mga natuyong mantsa ng dugo sa manubela. At bago pa sila umalis malalakas na sigawan ang umalingaw-ngaw sa hindi kalayuan at ang kalaban na gang ay biglang pumasok sa lugar. Ito ay mga tauhan ni Sang na pinangunahan ng galit na tauhan ni Sang at nagbabalak na gumanti kay Jang. At dahil kulang sa bilang lumaban ng matikas si Jang sa kabila ng kanyang mga pinsala. At si Kim gayunpaman ay natamba at binugbog hanggang sa lupa at ang isa sa mga umatake ay patuloy na umatake sa kanya hanggang sa nakialam si Jang at iniligtas siya. Pagkatapos ay sinubukan ng kanang kamay ni Sang na patayin si Jang at inutusan ng kanyang tauhan na pagtulungan nito. Ngunit muling bumalik si Kim sa laban at sa marahas na pagpupumiglas aksidente nitong nasaksak ang lalaki at nagulat ito dahil wala itong planong pumatay. Mabilis na kinuha ni Jang ang kontrol at sinabi kay Kim na umalis bago pa dumating ang mga pulis. Kalaunan ay inilibing ni Jang ang katawan sa harapan ng sarili nitong tauhan bilang isang babala at isang brutal na paalala ng pagiging tapat at mga kahihinatnan. At sa ibang lugar ang serial killer ay nagmaneho ng sasakyan ng kanyang biktima habang tumunog ang telepono nito kung saan ang asawa ng lalaki na galit nagtatanong kung bakit wala pa ito sa bahay.
At sa sumunod na umaga sa istasyon ng pulis itinalaga ng hepe si Kim sa isang kaso ng kidnapping at inutusan ito na arestuhin ng suspect. Sumabog si Kim sa labis na galit dahil dapat nilang unahin ang serial killer. Ipinaalala nito sa kanila na mula sa simula nagbabala ito na isa itong serial killer ngunit walang naniniwala sa kanya. Sinabi ng hepe kay Kim na isa pang grupo ng investigador ang itinalaga sa kaso ng serial killer at hindi na nila ito sakop at sa halip inutusan nito si Kim na magtuon sa kaso ng kidnapping. Mabilis na nakipagkita si Kim sa kanyang kasamahan at pinaliwanag ang sitwasyon. Ang biktima ay isang mayaman negosyante at kung sino man ang dumukot sa kanya ay tiyak na hihiling ng ransom. At gaya ng inaasahan nagsimula nilang subaybayan ang mga tawag ng asawa sa telepono. At hindi nagtagal ang kidnapper ay tinawagan siya at inutusan ito na dalhin ang pera sa isang restaurant. Nagtungo ito sa restaurant sa pag-aakalang makilala nito ang kidnapper at doon si Kim at ang kanyang partner ay nagtago sa malapit at naghihintay na arestuhin siya sa oras na lumitaw ito. Ngunit sa kanilang gulat ito ang may-ari ng restaurant at isang babaeng walang pakialam na kinuha ang bag ng pera sa halip. Nakita ni Kim ang kidnapper na nagmamasid sa kabilang bubong at napagtanto ng lalaki na sinusubaybayan siya at tumakbo. Si Kim at ang kanyang partner ay sinundan siya sa kalsada ngunit napakabilis nito at biglang nawala. Bumalik sila para tanungin ang may-ari ng restaurant at lumalabas na siya ay inosente at walang kamalay-malay sa bigat ng sitwasyon na kinasasangkutan niya. Gayunpaman naalala nito ang isang detalye at ang kidnapper ay umiinom ng isang partikular na brand ng soda kasama ng kanyang pagkain ngunit sa kasamaang palad ilang oras na itong nakalipas. Si Kim at ang forensic team ay nagtungo sa storage area at naghahanap sa hindi mabilang na mga bote upang mahanap ang tamang bote. At pagkatapos ng oras ng paghahanap nagsimulang mawala ng pag-asa si Kim ngunit ang babaeng investigador ay hinikayat siya dahil sanay ito sa ganitong trabaho. Pinaalam din ito sa kanya na ang kanyang grupo ay nakakita ng fingerprint sa takip ng manubela mula sa sasakyan ng serial killer at sinusubukan nilang kilalanin ang may-ari. At pagkatapos ng nakakapagod na araw bumalik si Kim sa istasyon na labis ang pagod at pinaghihinaan ng loob. Nagsimula siyang madaig ng pagod nang biglang dumating ang investigador na may dalang nakakasabik na balita at maswerte sila dahil nakuha nito ang mga fingerprints mula sa isang bote at ang isa sa print na yun ay tumugma sa nakita nila sa takip ng manubela at nangangahulugan na ang kidnapper at ang serial killer ay iisang tao lamang. Inabot nito kay Kim ang isang file na naglalaman ng pagkakakilanlan ng suspect at pati ang address. Nang binisita ni Kim ang lugar sinabi ng landlady na ang lalaki ay hindi na umuwi ng matagal na panahon. At sa loob ng apartment ang hangin ay mabaho habang hinalughog ni Kim ang lugar hanggang sa makita nito ang litrato ng suspect at tumutugma ito sa sketch na ipinagawa ni Jang. At mabilis hiniling ni Kim sa kanyang kasamahan na ipadala sa kanya ang recording ng tawag sa ransom na ginawa ng asawa ng biktima pagkatapos ay tinawagan nito si Jang at panarinig ang boses ng kidnapper. At sa oras na marinig ito ni Jang mabilis niya itong nakilala at isang madilim na kasiyahan ang bumalot sa kanyang mukha dahil ang lalaking sumira sa kanyang reputasyon ay malapit na sa kamay niya. Si Kim at Jang ay inayos ang isang lihim na pagpupulong kasama ang mga tauhan ni Jang at isa sa mga ospital ang iniulat na tinignan nila ang tala ng mga tawag sa ina ng killer at natuklasan ang kainahinalang numero na madalas makipag-ugnayan sa kanya. Nagawa nilang matunto ng lokasyon nito at tinipon ni Jang ang malaking bilang ng kanyang tauhan at nagbigay ng malinaw na utos kung ano ang gagawin sa oras na mahanap nila ang killer. Namigay ito ng litrato ng killer sa lahat habang nagtungo sila sa lugar kung saan natuntun ang kainahinalang tawag. Ang kalalakihan ay nagkalat sa lansangan at nagtatanong sa mga may-ari ng tindahan at sa mga taong dumadaan at ang paghahanap ay tumagal ng ilang araw nang walang resulta. At sa isang maulan na araw naghintay si Jang kay Kim para maipagpatuloy nila ang paghahanap ng magkasama. At habang nakatayo sa malakas na ulan napansin ni Jang ang isang dalaga na nagtitiis sa ulan. Inalok nito ang kanyang payong at una ay tumanggi ang dalaga ngunit marahan itong nagpumilit at sinabi sa dalaga na mag-aral ito ng mabuti para magtagumpay. At nang dumating si Kim nakita nito si Jang na nakatayo sa ulan at napagtanto na ibinigay nito ang kanyang payong. Pinagalitan ni Kim ang dalaga at binalaan nito na huwag tumanggap ng mga bagay mula sa estranghero lalo na sa taong katulad ni Jang na isang pinuno ng gang. Ngunit dahil galit si Kim habang si Jang naman ay nagpakita ng kabutihan pabirong sumagot ang dalaga na mukhang mas mabait si Jang at baka si Kim ang tunay na gangster pagkatapos ay sumakay ito sa kanyang bus at umalis. At kalaunan ang dalawa ay nakipagkita sa mga tauhan ni Jang bago nagpatuloy sa kanilang paghahanap. At habang nag-uusap biglang napansin ni Jang ang balita kung saan isa pang pagpatay at muling umatake ang serial killer at ang pinangyarihan ng krimen ay malapit kung nasaan sila. Ngunit ang tunay na nakakabigla ay nang makita ni Jang ang bagay na pamilyar sa balita kung saan ang kanyang payong na siyang ibinigay nito sa dalaga. Tuluyan itong nilamon ng labis na galit habang tumakbo sila ng mabilis patungo sa istasyon ng bus kung saan bumaba ang dalaga.
Naghanap sila ng walang humpay at tinatanong ang lahat ng malapit sa lugar at pinapakita ang litrato ng killer. At kalaunan natagpuan nila ito sa isang hotel at ibinigay ng may-ari ng hotel ang numero ng silid. At nang pumasok sila sa silid walang tao sa loob habang nagkalat sila sa labas at loob ng gusali at naghihintay sa killer na bumalik. At pagkaraan ng ilang sandali dumating ang killer sakay ng isang sasakyan ngunit maingat itong kumilos at pinagmamasdan ang kanyang paligid. At mula sa labas napansin nito ang isang tao na nagmamasid sa bintana at mabilis nitong naramdaman ang panganib at tumakas. At sa mga sandaling yun nagsimulang mawasak ang marupok na alyansa sa pagitan ni Jiang at Kim at tila naging isa itong karera at kung sino ang unang makakahuli sa killer ay sa kanya. Binangga ni Kim ang sasakyan ni Jiang sa pagtatangkang mauna at dahil sa galit nagmaneho ng marahas si Jiang at parehong binangga ang sasakyan. Lumabas ito at hinanap ang killer ngunit tila mabilis itong nawala. Pagkatapos ay nakita ito ng kanang kamay ni Jiang at naghiwalay sila upang ma-corner ito ngunit ginamit ng killer ang paghihiwalay nila para sa kanyang kalamangan. Tinambangan nito ang kanang kamay ni Jiang at sinaksak ito ng paulit-ulit habang narinig ni Jiang ang hiyaw nito at nagmadaling lumapit sa pinanggalingan ng tunog. Ang sugatan na lalaki ay itinuro ang direksyon kung saan tumakas ang killer at sinundan ni Jiang ang daan hanggang sa mapansin nito ang dugo na humantong patungo sa isang club. Maingat nitong hinanap ang bawat silid ng maingat at sa isa sa mga ito nakita niya ang dalawang dalaga na kumakanta habang lumuluha. Ang kanilang takot ay tila sinasabi ang lahat at may nagbabanta sa kanila. At sa likod ng serial killer ay pinatay ang kanilang kaibigan nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Jiang at binagsakan ang mukha ng killer. Nagpumiglas sila ng marahas bago pa siya madaig ni Jiang at kinaladkad ang sugatan na killer palabas at pinilit itong sumakay ng sasakyan. Tinawagan ito si Kim at mahina hong sinabi sa kanya na nahuli niya ito at sa kanya na ang killer. At nang dumating si Kim nakita nito ang killer na nakatali sa isang upuan at naghanda si Jiang sa tinatawag nitong party habang ngumisi ang killer at nagtanong na ayaw ba nitong malaman kung bakit niya pinatay ang kanyang mga biktima. Malamig na tumugon si Jiang na isang bagay lamang ang gusto nitong malaman at nagtanong kung mahilig ba ito sa giniling na karne dahil balak niya itong katayin. Malapit na niya itong tapusin nang marinig nito ang isang makina nang biglang binangga ni Kim ang sasakyan kay Jiang dahilan para mawalan ito ng malay. Kinuha ni Kim ang killer at inilagay ito sa sasakyan at umalis habang dinala niya ito sa istasyon ng pulis at isinuko. Nagsimula ang interogasyon at mabilis din na kumalat ang balita na nahuli na ang serial killer ngunit ang sitwasyon ay malayo pa sa ligtas at wala pang matibay na ebidensya na magbibigay ng ganap na hatol sa kanya. Samantala hindi makapaniwala si Jiang nang makita nito ang balita habang sinalakay ng pulis ang lahat ng kanyang kasino. Ang kanyang tauhan ay inaresto at kinumpirma ng mga investigador na ang makina sa kasino ay ginawa para manloko ng mga customer. Isang warrant ang inilabas para sa pag-aresto kay Jiang sa mga kasong pandaraya. At sa panahon ng interogasyon sinubukan ni Kim na basagin ang killer at pinipilit itong umamin ngunit pinaglaruan siya ng lalaki. At kalaunan nawala ni Kim ang kanyang kontrol at biglang umatake sa kanya. At sa mga sandaling yun napagtanto ng hepe ng pulis na nakagawa ito ng matinding pagkakamali sa pagtitiwala kay Kim. Nagsimula ang trial at tila mas maaaring maging dahilan nito upang mapawalang sala ang killer. Iniharap ng prosekusyon ang kutsilyo at inangkin na pag-aari ito ng killer. Mabilis na tumugon ng abogado ng depensa na walang patunay na nag-uugnay ito sa kanyang kliyente. Inakusahan nila ang pulis ng pagtatangkang siraan ang reputasyon ng isang inosenteng tao dahil walang malinaw na ebidensya ang nag-uugnay sa kanya sa pagpatay. At dahil dito tinawag ng prosekusyon ang kanilang huling testigo na tanging nakaligtas na biktima na si Jiang. At lumalabas na matapos muntik mapatay ni Jiang ang killer sa bodega isinugol ni Kim ang kanyang buhay para hikayatin ito. Sinabi ni Kim kay Jiang na ang tanging paraan para makapaghiganti ay tumstigo sa korte at siguraduhin na ang killer ay legal na mapapatay. Tumayo si Jiang at malinaw nitong sinabi na nakita nito mismo ang killer at sinaksak siya nito. Ngunit inatake ng abogado ng killer ang kredibilidad ni Jiang at pinaalala sa korte na siya ay isang gang leader. Ikinatwiran nito na ang karahasan at pananaksak ay normal sa buhay ng mga gang at ang pagsasak sa kanya ay hindi patunay na ang kliyente nito ang may sala. Hinubad ni Jiang ang kanyang damit at ikinwento ng nakakakilabot ang lahat ng nangyari sa gabing yun. Ipinakita nito sa hukom ang mga peklat sa kanyang katawan pagkatapos ay pinaliwanag nito ang isang mahalagang bagay. At sa kanyang karanasan ng mga tao na madalas gumagamit ng kutsilyo sa pagpatay ay may mga peklat at sirang mga kuko dahil sa paulit-ulit na paggamit nito. Isiniwalat din nito na sa panahon ng kanilang away sinaksak nito ang killer sa kaliwang balikat at inutusan ng korte ang killer na tanggalin ang kanyang damit. At sa kaliwang balikat niya makikita ang eksaktong peklat na inilarawan ni Jiang. Tumahimik ang korte at mabilis na inaresto si Jiang dahil sa kanyang mga natitirang kaso ngunit ang serial killer ay napatunayang nagkasala at sinintensyahan ng kamatayan.
Ang huling parte ng kanilang kasunduan ay isiniwalat kung saan pumayag si Jiang na tumstigo sa isang kondisyon na siya at ang kanyang mga tauhan ay ikukulong sa parehong pasilidad kung nasaan ang killer. Si Jiang ay dinala sa bilangguan kung saan malugod siyang tinanggap ng kanyang mga tauhan ng may matinding paggalang. At dahil ang pelikula ay hango sa totoong kwento, ang sumunod ay isang bagay na bihirang makikita sa kasaysayan. Ngumiti si Jiang nang may kalmado at nakamamatay na katiyakan habang ang mukha ng serial killer ay napupuno ng takot at pangamba. At nang maglaon sa bilangguan ng tubig ay biglang huminto habang tumingala ang killer at nakita si Jiang na nakatayo sa tabi niya hawak ang isang lubid. Nagtanong si Jiang ng tahimik kung nakasakay na ba ito sa swing kung saan nagtapos ang pelikula. Hanggang dito na lang muna mga idol, maraming salamat, love you all.